Mabuhay, Joy Nostalge! Isang masigasig na kabataan naman ang ating i-interviewin. Samahan ninyo akong tunghayan ng kwento ni Liza at kung paano niya ipinapakita ang persistence sa kanyang community. Nandito ngayon sa Pasinaya Homes West, Dorothy Nicole Climaco para sa bagong episode ng Pasinaya ng Dangal. Diyan na siya. Hi Liza! So ngayon, bago natin simulan yung kwentuhan natin, maaari ka ba munang magpakilala? So, ayun, hello po, I am Liza Yu de la Cruz. 22 years old po, kasalukuyang nakatira sa Pasinaya Homes West, Naik. So ilang taon na kayo dito sa Pasinaya? Mag 4 years na po sa June 10. Maaari niyo bang i-share sa amin kung bakit niyo pinili na manirahan dito sa Pasinaya Homes? Actually, wala po kaming idea na ganitong klase yung bahay na manilipatan namin. Parang nirefer lang po kasi ito ng amo ni Papa. And mas okay na rin po yung ganito kasi yung bahay po namin dati is malapit po sa dagat. Kaya parang mas na-convince po yung father ko na kumuha na nga ng bahay para mas safe na din po. Kung bibigyan mo nga ng comparison yung nararamdaman mo before doon sa dati yung tahanan, saka yung nararamdaman mo ngayon na nandito na kayo sa Pasinaya, ano yung comparison na mabibigay mo? Kagaya po nung sinabi ko kanina na parang ang pinagbasihan na lang po namin is yung safeness ng family. Ang masasabi ko po na malaking kaibahan ng Pasinaya Homes West sa dati naming bahay sa Tansa na malapit nga po sa dagat kasi naranasan po namin noon ng bata pa ako na kada may bagyo malapit nga po sa dagat. Siyempre yung isip po namin talagang hindi kami nakakatulog ng maayos kasi nga bakali pa rin yung bubong o kaya minsan naman po nag-evacuate po kami kasi tumataas yung dagat. So ngayon po na nasa Pasinaya Homes West na po kami, kada may bagyo, nood na lang po kami ng TV, kumbaga wala na po kaming takot na nafe-feel unlike before. Maaari mo bang ibahagi sa amin yung araw-araw naman ng routine mo ngayong nandito ka na sa Pasinaya? Ako po kasi ngayon student po ako, college student, second year na po ako and ang schedule ko po sobrang umaga at sobrang gabi uuwi. The rest of the days naman, laging 8 p.m. uwi ko, minsan nagte-10 p.m. pa. Parang pag may pasok, talagang bahay school lang po ako, wala akong masyado nagagawa sa bahay. Pero pag wala namang pasok, syempre, tulong-tulong po sa parents. Bilang kabataan ka dito sa Pasinaya community, meron ka bang role na ginagampanan? Actually po sa Pasinaya Homes West dito po sa Naik, meron pong youth organization na binuo sa tulong ng HOA, ng Homeowners Association. So, bali po, dun sa youth organization po na yun, ako po yung elected na president and hanggang ngayon po, continue pa rin po yung youth organization. So, ayun po yung parang naging role ko sa Pasinaya Homes West na naging president na naghihikayat ako ng mga youth, sumasama-sama kami sa iba't ibang klaseng events po. Ako po kasi talaga, dun sa dati naming bahay, mahiyain po ako. Hindi po ako palalabas, hindi po ako nagpa-participate sa mga SK sa barangay, gano'n. More on sa school lang po ako. So, nung dumating po yung JNF sa community namin, and since president ka ako, dapat i-grab ko na lahat ng opportunity na makakatulong sa members ko para mag-grow sila. Laking tulong po sa akin yung JNF kasi nagpo-provide po sila ng mga seminars such as yung mga leadership training nga po. Pwede mo bang ipakilala sa amin yung organization nyo na yan? Bigyan mo lang kami ng brief background. Ang youth organization po namin ay tinatawag na Kabataan ng West. Yung youth organization po kasi na yun, ang mission po namin is to provide activities and events na makakapag-boost ng confidence ng bawat kabataan at para magkaroon din po sila ng engagement. Yung kagaya po, halimbawa, nagpapaliga po kami para matutunan nila yung unity, yung sportsmanship. Bali po, nakilala po namin yung Joy Nostalge, yung JNF, nung mga second year na po nung youth organization namin. So, malaking help din po sa akin. As a president, ako yung kailangan maghanap ng mga events, activities na maibabato ko. Since ang mission
mission nga namin is to provide activities. So, laking tulong din po yung JNF kasi naka-attend po kami ng mga leadership trainings at yung mga needs assessment, saka yung mga meeting po kasama yung ibang leaders. Ano naman yung mga hindi mo makakalimutan na magagandang karanasan mo bilang miyembro ng komunidad na ito? Sa community po namin, siguro yung pagiging president po. Kasi hindi ko rin po kasi talaga expected na ako yung i-elect nilang president kasi sino ba naman ako, ganon. Kaya yun po yung memorable sa akin kasi nagtiwala sa akin yung mga kabataan na kaya kong panagutan yung mission, yung responsibilidad na binigay po sa akin. Pwede mo ba akong bigyan ng isang specific na natutunan mo mula sa inatinan mong mga programa ng JNF na pinaka nagamit mo bilang presidente ngayon ng Kabataan ng West o sa iba pang aspect ng buhay mo? Naalala ko po yung nag-seminar po kami sa may clubhouse lang din po na Pasinaya West kung saan pinag-usapan po yung about nga po leadership training po yun kasama si Ma'am Helen saka si Sir Pao. Ang pinaka tumatak po dun sa isip ko is yung dapat bilang isang leader kailangan nakikinig ka sa members mo kasi hindi po lahat ng desisyon ng leaders ay angkop din sa members. Kadalasan po kasing nagiging misconception, di ba, pag leader po kasi parang more on kung ano lang yung parang feeling namin, kung ano yung mas makakabuti. Pero on the other hand, hindi rin pala okay sa perspective ng members. So yun po yung pinaka tumatak sa isip ko na dapat kada may desisyon akong gagawin, kailangan i-ask ko muna kung majority ba na for good to sa lahat, ganon. Bago ko po talagang i-ano yung rules. Mabuti naman at meron ka palang ganyan na na-apply mo talaga siya sa role mo ngayon sa community. So kung ikaw, magbibigay ka ng mensahe sa mga kapwa mo na kabataan or mas bata pa talaga sa'yo na nahihiya pa silang lumabas sa shell nila or pamalas yung talent nila sa kanilang community, ano yung message na mabibigay mo sa kanila? Alam po naman natin na there are times na may dadating talaga na yung magkakaroon tayo ng walang tiwala sa sarili natin, sa kakayahan natin. Ang masasabi ko lang po is self-confidence is a process po kung saan dapat nag-uumpisa ka munang tanggapin kung sino ka, kung ano yung kakayahan mo, kung ano ang meron ka. Kasi yun po yung foundation talaga. Hindi naman po agad-agad na magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo, lalo na kung may mga past trauma, past experience ka na talagang naka-apekto kung bakit meron kang insecurities. Self-confidence is a process po. Hindi po kailangan madaliin. So ngayon, dumako naman tayo sa values natin. So bilang anak, syempre, ano yung pagpapakahulugan mo sa salitang Christhood? Ang pagkakaintindi ko po sa salitang Christhood is pinagsamang Christ and attitude. So parang yung attitude ni Christ, parang ganun po yung pagkakaintindi ko. So bilang anak po, mapapakita ko yung Christ-like po sa pamamagitan ng pagre-respeto sa mga magulang ko, sa kamag-anak, sa kapatid, saka sa pagmamahal ko sa kanila, saka pati na rin po yung matinding pag-unawa kasi syempre sa pamilya din naman po may iwasan yung mga away-away. So papapakita ko po yung Christ-like sa pagiging understanding at pagiging humble na rin po. So, paano mo naman papakita yung iyong Christhood value sa iyong community at sa organization ninyo na Kabataan ng West? Sa tingin ko po, mapapakita ko yung Christhood as a president po sa youth organization sa pagiging transparent at ang pagkakaroon ng integridad. Halimbawa po, pagdating sa pera, sa mga perang pumapasok sa aming organization, dapat meron akong paninindigan, dapat sapat ako. At syempre na rin po, parang tulad din po nung sabi ko kanina sa family, always humble lang. Kasi ganun naman po si God, diba, na sobrang highness pala siya, pero ang humble niya sa tao. At good listener din po siya. So, yes, maaari ka bang magbigay ng message sa buong Joy Nostalgia community? Hello po sa lahat ng staff, sa may-ari at sa mga bumubuo po sa Joy Nostalgia. Ang masasabi ko lang po is super grateful po ako kasi isa po ang foundation na ito sa tumulong sa akin kasi hindi naman po ako perfectong leader. Kaya through seminars na binibigay po ng foundation ninyo, mas lalo pa po akong nag-grow at mas lalo po akong napupush na maging
maayos na leader. Natututunan ko po ang iba't ibang skills na nakakatulong po talaga sa amin. Kaya I am so thankful po sa inyo. Thank you po sa lahat po ng staff, sa may-ari at sa lahat ng bumubuo po ng Join Us Live. Sana po hindi po ito yung huli, kundi magpatuloy-tuloy pa rin po. Ayun, ang buong kabataan ng West Buy nagpapasalamat po sa inyo. Thank you po. Thank you so much, Liza, sa interview, sa oras na ito na binigay mo sa amin. Thank you din po. Isang makabuluhang kwento na naman ang ating napahinggan mula sa isang youth leader sa Pasinaya Homes. Isa sa mga natutunan ko kay Liza na sa pagiging leader, kailangan marunong kang makinig sa mga nasasakupan mo dahil hindi lahat ng desisyon ng leader ay nakakabuti para sa lahat. Bilang tayo ay leader sa kanya-kanya nating paraan, naway tumatak sa ating isipan na kahit gaano pa kataas ang ating marating, ay manatiling nakaapak ang ating mga paa sa lupa. Ipakita natin ang Christhood sa pagiging humble at palaging paghingi ng gabay sa Diyos. Muli, ako po si Dorothy Nicole Climaco. Kita-kits sa susunod na episode ng Pasinayan ng Dangal.